Yes po ma'am, ito pong January 28 po, sa ganap po ng alas 11:06 po ng gabi, nagkanap po kami ng bypass operation po. Laban po kay Randy Nabat po ng Barangay Luyan, Mapandan, Pangasinan. Na kung saan po siya po ay nagbenta ng isang bulto po ng pinagbabawal po ng droga sa ating pong mga tauhan. Isa pong naging dahilan ng kanyang pagkakaresto at bukod po doon ma'am sa na-recover namin sa kanya na binebenta niya pong droga nung siya po ay dinaan po namin sa body search. Siya rin po ay nakuha pa ng karagdagang apat pa na bulto po ng pinaghahinlaan pong shabu. Na kung saan po ito po ay nagkakahalaga po ng mahigit kumulang ay 170,000 sa limang bulto po na shabu na nakuha po dito po sa suspect. Yes ma'am, sa amin po magmamanman sa kanya at pagpapa-imbestiga ko po sa aming mga tauhan. Umabot po ito ng halos isang buwan pong pag-iimbestiga, pag-background investigation sa tao dahil ito po ay re-report na rin sa aming mga tauhan sa kanyang walang pakundangan pagbebenta po ng illegal na droga dahil ito raw po, ayan po sa mga nagre-reklamo, ito po ay kalalabas lang po ng pulungan, kamakailan lang po at siya po ay 2 beses na pong nahuli sa illegal na droga. Ganon din po sa kanyang warrant of arrest dahil din po sa pagbebenta ng droga. So saan Kung kaya naman? po ito ay Yes ma'am. Yes po, go ahead po sir. Yes po. Kaya po nagrereklamo na po ang kanyang mga constituents. Kaya isa po ay aming pinag-aralang maigi kung talagang ito po ay may katotohanan ng mga report na natatanggap po namin. So sa pag-iimbestiga po ng aming mga tauhan, napatunayan po namin mula po sa mga testamento po na binibigay na impormasyon ng mga nagrereklamo sa kanya na ito po ay talamak daw po sa pagbebenta ng illegal na droga sa Mapandan po at ganoon din po sa mga kalapit bayan po ng Mapandan at Dagupan City po. Ito po ay kanya daw pong kinukuha sa Dagupan City ma'am at sa iba pa niya pong sources tulad po ng Metro Manila at sa Pampanga po. Ito po ang mga katabing bayan po ng Pangasinan po or Dagupan ma'am. Sa kasalukuyan po patuloy po ang aming pag-iimbestiga at pagtanong-tanong tungkol po sa mga kanyang mga kasamaan po sa pagbebenta ng illegal na droga. Ganoon po sa particular na tao na source po ng kanyang illegal na droga po. Yan po ay aming patuloy na pag-iimbestigahan at patuloy din po ang aming susunod po ma'am na ikakasamang operasyon. Nang sa ganun po, itong mga na-involve sa kanya ay sakali pong aming masakote po. Na ano daw po siya ma'am, na bubor siya sa kanyang sarili ma'am. Kaya at saka hinahanap-hanap niya ang kanyang gagawian ma'am ng unang-unang paggagamit po ng droga at bilang additional ma'am sa income niya, parang ginawa niyang hanap buhay ito ma'am maski illegal. Yun po ang kanyang sagot sa amin ma'am. Siya po ay na-turn over na po namin sa Mapandan Police Station for temporary safekeeping po. At po ay sinampa namin po ng violation po ng RA 9165, Section 5 and 11 po ng naturang batas po. Ang PDEG po ay patuloy ma'am sa amin pong campaign po ma'am against illegal drugs. Sa amin pong supply reduction at sa demand reduction po. Pagdating po ma'am sa demand reduction ma'am, ang amin pong mga personnel ay patuloy po na nagkakandak po ng anti-illegal drugs campaign po o pagle-lecture po sa mga eskwelahan at buong po mga community, ganun din po sa may mga shorelines po natin upang ang ating po mga kabataan o ating po mga member po ng community ay may iwas po, mabigyan po ng babala ng paggagamit po ng illegal na droga ay nakakasama sa katawan at ito po ay pinagbabalo po ng ating batas. Kaya ito po ay may kaakibat po na parusa o pagkahuli po laban sa mga taong gumagamit po o pagpopossess po ng ganitong mga droga ma'am. Yes ma'am, nakatanggap na po kami ng ganyang ulat at yan po ay hindi naman na po bago sa amin pong PDEG dahil in Metro Manila po talagang na po yan ma'am, kalat na po yan. Kaya dito ma'am po sa Region 1, particularly po in Dagupan, dito po sa Pangasinan, nagkasakuluyan po yan po na patuloy ang aming pagkakala po ng impormasyon kung ito po ay ginagamit na rin po dito sa probinsya po ng Pangasinan at Dagupan City po. Tulad ma'am ng aking pong pinananawagan sa ating pong mga listener po ng Bombo Radio. Lalong-lalo po sa ating pong mga magulang na ang inyong pong mga anak ay ating pong pakabantayan. Sila po ay bibigyan po natin ng mga pangaral o paggabay
Dahil po, pag ang mga anak po natin ay malulong po sa illegal po na droga na ito sa masama pong barkada, yan po ang maging dahilan para masira po ang kanilang future. Kaya sana po maintindihan po ng ating mga kababayan, ng ating mga listener, na ang epekto po ng illegal na droga ay hindi po talaga maganda sa bawat isa man po sa atin na gumamit nito.